Ang binibilang lang nila ang buhay ng isang kriminal na lumaban. Maraming namatay dahil lumaban kasi papatayin talaga sila ng pulis pagka lumaban. Ngayon, yung hindi pati yung kasali na, sinasali na yung mga patayan na wala naman tayong pakialam. Kagaya niyan binabalot ng plastic, lagay sako. Ibig sabihin yan, may galit yan. Ang pulis walang personal na galit sa mga durugista. Pero ang pulis, ang order nila galing sa akin is to destroy the apparatus. May pasahan yan eh. May magdala dito, pasa doon, tapos mga runner dito. It is an apparatus really which is very hard to crack. Yan ang hindi naintindihan itong mga putang inang bobo na it does not end with the family or the drug or the runner sa drug kasi yun, poser yun, no? May problema rin sa pamilya yun. Pag isa-isa nagloko na at hindi ko na-control itong generation ko sa panahon ko, delikado na ang Pilipinas. Magbasa kayo ng mga libro about the countries of South America. How lahat ng bayan tinamaan doon. Doon, mayor, inauguration niya sa umaga, pagkahapon, patay na. Ganong kalala doon. Kaya wag ninyong, kayong lahat dapat, kayo na mismo ang maghanap at pumatay ang mga durugista na yan. Kaya kung tatay ka talaga, unanay ka, wag kang pumayag na ikaw lang ang mag-suffer dito sa mundong to. Kung ako ang tatay, tapos ang anak ko nabuwang, ang anak ko magginastos, di ko nga pinapakagat ng lamok, tapos nung high school, college, pakainin mo ng, pahititin mo ng shabu, tapos mabuwang, anong kasalanan tatay pati nanay nila, bakit mo gawin sa kanila yan? Huwag na yung batas-batas, huwag na yung Diyos-Diyos. Simple lang ang tanong ko, who gave you the right to manufacture shabu and to sell it to my children? Sagutin mo nga ako. Kaya sabihin ko sila, dilimmat, huwag na tayo magpatayan. Give me a good answer. Anong nagawa ng mga tatay pati nanay nito sa iyo? That ikay magmanufacture ng shabu at ipakain mo sa mga anak ko tapos sisirain mo ang buhay nila pati buhay ko. Pag matanda na ako, hindi na ako makabili ng medisina. If I get old and I cannot buy my medicines, and even to spoon fed, muhangot og lugaw sa akong baba. Sana. Ganun tayo eh. Inalagaan tayo ng mga nanay patatay natin. Pagtanda nila, alagaan natin. Paano ka mag-alaga ng putang ina kung ganun sisirain mo yung mga bata? Animal kayo, papatayin ko talaga kayo lahat. Tayong na. Ayan, media, wala pakialam. Sabi nila, ako daw pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. May problema ako sa bayan ko. I'm sorry, I'm not adept in Tagalog. I'm not there good at kami yung mga taga Davao, salo kasi kami. We can talk we can understand late na waray. Pareho man kayong lahat. We can understand kasi Davao halo-halo. We can, nakakaintindi kami ng pagsalita ng Tagalog but not really so fluent, not articulate as so I shift to English. So I cannot express it in neither in waray. Alam ko sa waray, waray kalipay. Waray sapi. Yan ang away ko dyan. Hindi dahil na gusto akong pumatay. O, tignan mo yung pulis, o. Tapos human rights. Eh, paano yan? Hindi mo nila binibilang ang pulis pati sundalo na matay. Cotabato, 8, 2 sundalo, 2 pulis, 8 ang wounded sa drugs. Yung 2 weeks ago, nagpunta ako doon sa Taguig, yung si Mark. Saan yung, hindi ko naman lahat ng pulis na Taytay.
Sa, yun, matino rin na tiyaga. Binaril. So. Kaya, yung pulis, opertado. Kaya mga pulis, huwag kayong matakot. Basta ito ang order ko. Arrest means you overcome the resistance if there is any. Paano mo, the arrest means utosan ka ng judge, may warrant, dalhin kita sa istasyon, itong warrant. Now, you must place the person you are arresting in your custody. So, dapat walang, talaga siya pumalag, hindi siya lumaban. If he is not supposed to fight with you, you have to place him at within your control so that you can bring him to court. That is what the warrant says. But if they resist violently, baski hawak niyan tubo lang, pag tumaang ulo man sa sabog yung utak ko, you go for it, you really kill them. Wala, suportado ko kayo, walang makulong sa inyo. Sigurado yan, walang makulong sa inyo. Hindi ako papayag. Ngayon, kung tatlong asawa mo, dagdagan mo ng isa, magkaso ka, ikaw ang paluin ko ng tubo. Ganun yung pulis. Sige, standby dyan sa mga barbar. Kaya yung magaganda dyan sa bar, kanila. Maya-maya, asawa na. Dalawa-dalawa. Para rin kayong mayor ng Davao noon. Noon man yun. Hindi naman ako mayor. Totoo. Yung mga sundalo pa talaga. Trabaho lang kayo. Huwag kayong matakot. Akin yan lahat. At the end of the day, akin yan. Kaya pag ginagawa ng judge, ikaw sabi mo, judge, hindi ako. Duterte yan. Si Mayor, wag ako kasi sinunod lang namin yung utos niya. Bakit mamatay? Lumaban eh. Ano mo naman, judge? Gusto mo ako ang mamatay? Kaya kayo mga durugista, bilang talaga ang buhay ninyo, ang araw ninyo sa mundo. Maabutan ko rin kayo. Sa karami kong pulis na maipadala dito na sekreto, wag na lang dito kasi kilala ninyo, pwede kayong umiwas. Magpadala ako ng mga 10 dito, ipaup. Sabihin ko sa inyo, ang yayaman dito, hindi kayo. Lalo ng pamilya ng sundalo o polis. Ang yayaman dito ang punerarya. Sa totoo lang. Kaya wag ninyo akong bullshitin na human rights. 3 billion addicts, madala mo ng drama yan. Plus 600,000 all over the country. And you think that number is a joking thing? Madala mo pa yan sa araw-araw na aresto tapos dali mo sa korte. Basta may hawak ka ng shabu. Pag inaresto ka, magpakamatay ka na lang. So, kayo nga iwan dyan nakikinig. Talagang mamatay kayo. So, yan ang kapalit dyan. Yan ang kapalit. Kaya baski anong sabihin nilang human rights, I will not allow the Philippine society to deteriorate under my watch. Kasi kung hindi ko kaya to, wala ng tao ngayon makita mo sa politika, sa stage ngayon, tingnan mo kung sino. Kung hindi ko ito matapos, walang makakatapos nito. O kawawa talaga mga bata niyan. Ang apo ninyo ang kawawa. So, baski yan na lang, kontrabida ako, talagang kontrabida naman ako. Kaya ang tatay ko noon, sabi niya, hanggang pantalan ka lang. Tapos sabi ng nanay ko, nung pinaluhod ako, narinig mo tatay mo? Ano sinabi siya? Pantalan lang ako. Di ikaw, pantalan. Okay mo lang, basta bayaran ako sa kinarga ko. Ganon, bantay kayo, kaya ang utak ko, utak pantalan. Baka sabihin niyo, buti ang formal, lalo na kung may pare. Ayan, medyo, Kaya ko ito pinili, alam mo bakit? Marami nito
Ano to? Anong brand itong yawa na ito? Kasi sa eskwelahan namin to ang logo. Hindi, Giordano. Yan ang ano niya, kinakaw niya yung logo. Ito man ang logo namin, San Beda. Lion. Kaya kayong mga kakainin ko, kayong mga putang ina, kayong huminto nga kayo dyan. Kaya ko sa inyo, talagang wala kang at the end of the day, pagkatapos ng araw at sunset, hindi tayo magkaintindihan dito, patay ka. Kaya ako nandito to impress upon you yung importance ng drive ko. Saka it pains me deeply to see a person dying in the fulfillment of his duty. May kwento ako ngayong araw ng kagitingan ngayon . Sabi ko, ang unang sinabi ko, nung maliit pa ako, lambas ng istorya. I did not read today's newspaper, but sa aeroplano binasa ko. Nandyan yung kay Justice Abad Santos. He was the Chief Justice of the Philippines Supreme Court when the Japanese came. Tapos pinapili siya to swear allegiance to the Japanese flag or he will be beheaded. Tapos sabi ni Abad Santos, okay lang, I will not. Anak niya umiyak. Sige na pa, wala naman tao dito. Dinala sa Malabang, Lanao . Sabi ni Abad Santos, sa anak niya, umiiyak yung anak niya. Sabi ni Abad Santos, bakit ka umiiyak? Bakit ako patayin? Bakit lahat naman tao mamatay? Maski saan ka pumunta? But you know, not every Filipino is given the chance to die for his country. Your husband, Gary, died for his country. Hero yan siya. Hindi lahat pwede. Hindi matay lahat pulis magipaglaban sa mga masasama. Army. Yan sila mga pinakamalapit maging hero. Hero talaga. Ako, mga hero, tigmura mo lang ako. Yan lang maabot ko, putang ina. Pero galit ako. Kaya destroy the apparatus of, kung hindi kakainin yung anak natin, pati yung next din. Hindi ako papayag na ganun ang laro. I will not allow it to happen, said during my presidency. Yan ang deal natin dyan sa either you stop or you die. Period. Kaya yung mga ninja, tawag na yung mga police na scalawags, hanggang ngayon hindi nag-surrender, pinapatungan ko yung ulo nila 2 million each. So kayong mga kapwa police, walang yan, diretso bigay ko sa iyo. Yung mga police na tumatago dahil ng mga ninja, unahin ninyo. And you will have 2 million plus bagong baril. May pang-honeymoon ka na. Total, pinili natin yan . I know that paski sa akin, sweldo ng presidente 130,000. Kung lang alam ko lang, hindi ako tumakbo. Putang ina. Gawin ko lang clerk. But since I have to go back now because I'll be spending the night with the soldiers na yung tinamaan, paa, inaayos pa na, nakakast.